2 buwan lang ang nakalipas, kinailangan kong dalhin ang aking bagahe hanggang sa Brisbane Airport sa Australia. At sa kung nakapunta ka na doon, alam mo kung hanggang saan ang maaari mong lakarin para lang makapunta sa gate mula sa seguridad. Hindi ko naisip na may mas mahusay na paraan, ngunit ang pagsakay sa iyong bagahe sa paliparan, parang isang bagay mula sa isang sci-fi na pelikula, ngunit tulad ng makikita mo, hindi lamang ako sumasakay sa aking bagahe ngayon, ito ay talagang isang kamangha-manghang karanasan. Ngayon, ipinapakita ko ang Airwheel SE3 SL. Ito ay isang demotor na ride-on na maleta na maaaring ang aking bagong paboritong kasama sa paglalakbay. I-unbox ko ito, i-set up, isakay, ipack ito ng totoong damit, susuriin ang katatagan at bigat, sumisid sa buhay ng baterya at mga features sa kaligtasan. Titingnan ko kung paano ito humawak sa iba't ibang mga terrain at subukan din ang smartphone app at tingnan kung talagang tumutugon ito sa hype. Kaya kung kahit malayo ka sa travel tech, tiyak na para sa iyo ang isang ito. At hey guys, kung nasiyahan ka sa ganitong uri ng hands-on, real-world na pagsubok, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, pindutin ang notification bell. At kung masigasig kang makakuha ng isa, makikita mo ang mga link na kaakibat sa ibaba. Ngunit sa tulad ng nakikita mo, narito lamang ito. At ito ay talagang isang magandang piraso ng bagahe na may magandang disenyo. Ang mga bagahe at robot ay pinagsama. Ito ay napakakapanapanabik. Narito ang isang bagay na mahalagang malaman sa harapan. Ang Airwheel SE3 SL ay daang na-upgrade na bersyon ng SE3S. Ginawa itong sign, makabuluhang mas magaan, ngayon ay tumitimbang na lamang ng 6.8 kilo ng walang baterya na ginagawa itong mas F-travel friendly. Kasama rin dito ang mga bagong F-smart na feature tulad ng pinahusay na control ng app, na upgrade na mabahagi ng motor at isang pinahusay na mekanismo ng telescoping. Kaya hindi lang ito isang cool na gadget, ito ay isang pino, mas advanced na ebolusyon ng kung ano ang nauna. Ngayon, gaya ng nakikita mo, napakagaan ko, literal na hawak ko lang ito. Ganun lang kadali. Gaano kadali ang pag-set up sa labas ng kahon? Well, narito na tayo at kaagad akong humanga. Ito ay compact, malinis at nakakagulat na magaan para sa kung ano ang ginagawa nito. Ang mga dimensyon ng unit ay 36 by 24 by 53 centimeters kapag nakatiklop at 53 by 54 by 80 centimeters kapag fully extended. Nangangahulugan iyon na kasya ito sa mga overhead na compartment at mananatiling sumusunod sa airline. Ang aluminyo haluang metal frame ay pakiramdam solid. Walang flex, walang murang plastic. Ito ay nagbibigay sa iyo ng premium mula sa get-go. Maglaan din tayo ng 1 segundo upang pahalagahan ang disenyo. Ang bagay na ito ay maganda. Makinis, itim na matte na finish, minimal na mga linya, at tamang ugnayan ng tech aesthetic nang hindi lumalampas. Hindi nakakagulat na ang SE3 SL ay nanalo ng mga international na parangal sa disenyo para sa anyo at paggana nito. Ang lahat mula sa isang tuloy-tuloy na pagsasama ng footrest na makikita mo doon hanggang sa mga nakatagong LED strip ay may layunin. Ito ang uri ng produkto na nagpapahinto sa mga tao at nagtatanong, ano iyon? At iyon ay bago mo man lang napagtanto na kaya mo itong sakyan. At talagang nakasakay na ako dito at pinigilan ako ng mga tao at sinabing, wow Andy, alam mo ano iyon? Ito ay talagang hindi ka paniwala. Ang paglabas ng footrest at riding handle ay literal na isang pindutan lamang. Nagteleskopyo ito ng maayos at nag-click sa lugar at iyon lang. Handa ka nang sumakay. Kaya ngayon lang natin gawin yon. Kaya sa likod dito meron kaming ang pakete sa likod. Kaya literal, pinindot mo ang pindutan doon at panoorin ito. Bumukas ito. Tignan mo yan. So, ganun lang. Pagkatapos ay gagawin mo ang manibela sa tuktok dito. Tulad ng, at handa ka nang sumakay kaagad, ganun din. Napakadali na sa tingin ko ay talagang hindi ka paniwala. Ganun lang. Kaya makikita mo ang pagsisimula nito. Pinindot mo lang ang power button at ang maleta ay nabubuhay. Ang display ay umiilaw at mayroong isang kasiyasyang maliit na beep. Ang smart handlebar ay may iyong throttle, preno at kahit isang reverse sound at lahat ng ito ay napaka-intuitive. Marahan itong itulak at alis ka na. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang paglalakbay sa aking driveway dito ay isang surreal na karanasan. Makakakuha ka ng hanggang 20 km bawat oras, na higit pa sa sapat para mag-zip sa terminal ng paliparan, mga shopping center, Unicampus, kahit saan na may makinis na sahig. At ang pinakamagandang bahagi, nagmumukha kang katawa-tawa sa pinakamahusay na paraan. Nakangiti tao, nagtatanong, kumukuha ng litrato. Ito ay isang tunay na vibe. At ito ay tunay na pakiramdam tulad ng isang mahusay na biyahe rin. Napakakinis, walang bukol, at napakadaling gamitin. Ngayon guys, ano ang gagawin mo sa isang maleta na parang scooter?
Gagamitin mo ba ito sa paliparan o ilalabas mo ito para lang sa kasiyahan? Ipaalam sa akin sa mga komento. Ngayon, gusto ko talagang malaman, gimmick lang ba ito o pwede ba talaga itong gamitin na parang normal na maleta? Kaya tulad ng makikita mo guys, pumunta talaga ako at naging fake nito. Jeans, t-shirt, charger, toiletries, isang makatotohanang maikling biyahe. Ang 20 litro na kapasidad ay masikip, ngunit matalinong idinisenyo. Ito ay mas katulad ng isang day bag kaysa sa isang full-on na maleta. Ngunit kung mahusay kang mag-impake, gagana ito. At mayroon itong mahalagang lock na inaprubahan ng TSA sa itaas, kaya handa kang dumaan sa seguridad sa paliparan. Tumimbang ako ng mga 74 kilo at ang Airwheel SE3 SL ay humawak sa akin na parang champ. Ang max payload nito ay 95 kilos, pero parang mas aabutin pa. Ang build ay rock solid. Sinunubukan ko man yung kakayahan nito sa matalim na pagliko, maliit na bumps, and kahit na sinubukan kong sumakay sa isang bahagyang sandal. Ang mga pneumatic na gulong ay sumisipsip ng sapat na shock para maayos ang biyahe. Ang footrest ay hindi nababaluktot at ang mga manibela ay nananatiling matatag kahit na sa buong extension. Nung bumababa ako sa isang driveway o nagna-navigate papunta sa isang car park, naramdaman kong tumutugon at balanse na mahalaga. Pag-usapan kapangyarihan, likurang baterya malaking panalo. Sumusunod ito sa mga regulasyon ng airline, madali itong maalis at gumagana bilang power bank. Nagcha-charge sa USB-C, may sapat juice para humigit kumulang 10 kilometrong saklaw. Sapat iyon para isang buong araw paglilipat sa paliparan, kasama kaunting pagpapakitang gilas. Ang kapasidad baterya, 14,625 mAh, nasa loob mga limitasyon airline. At tulad ng nakikita mo, napakadaling ilabas. Ang pag-pop out ng baterya ay napakadali. Itaas mo lang ito, pindutin ang button at ilabas ang baterya ng ganun din. Kaya, maaari mong dalhin yon kasama ang mga bagahe kung pipiliin mo. Ngayon, tingnan natin ang smartphone app. Kapag nakakonekta, itaas ang maleta, baguhin ang mga mode ng bilis ng pagsakay, tingnan ang porsyento ng baterya at i-on pa ang ambient lighting. Oo, ambient night lighting. Makakakuha ka ng siyam na magkakaibang LED lighting effect. Lahat ay nakokontrol mula sa iyong telepono. Kailangan ba ito? Hindi. Galing ba? Talagang nagdaragdag ito ng personalidad sa iyong biyahe at ginagawa itong mas mahusay sa mahinang liwanag. At gaya ng nakikita mo, doon lang pumapasok ang ambient lighting. Nagtatampok din ang app ng anti-loss tracking at isang remote control function. Naglaro ako sa pagmamaneho gamit ito ng malayuan at ito ay masayang maingay. Hindi isang bagay na madalas mong gamitin, ngunit nariyan ito. Maaari mo ring ayusin ang teleskopiko na haba ng riding handle mula sa app para magkasya ito saan man ka matangkad o maikli rin. Ngayon, tulad ng nakikita mo, sinubukan ko ito sa mas maraming pang-araw-araw na sitwasyon. Kaya ang mga sakay sa pavement, maliliit na paradahan ng kotse, maging ang aking lokal na shopping strip. Ang bagay na ito ay talagang nananatili. Oo naman, hindi ito ginawa para sa magaspang na lupain o graba, ngunit para sa anumang makinis na ibabaw, ito ay parang magic. Hoy, ayan, maligayang pagdating sa Emerhu Philippines. Ginawa namin ang bersyong ito ng video para lang sa mga manonood sa Pilipinas para matulungan kang mahanap ang pinakamahusay na real-world tech na mga review. Sinusubukan ko sila, Andy, kaya hindi mo sayang ang pera mo. Makakakita ka ng mga kaakibat na links sa lahat ng nasubukan namin pati na rin sa paglalarawan sa ibaba. Kaya huwag mag-atubiling bumili kung gusto mo. Nagpapatakbo din kami ng malaking pang-internasyonal na giveaway na yung buwan na may higit sa US dollars, 4,000 na mga papremyo sa teknolohiya. Tama yan guys. Bukas ito sa Pilipinas. Ay click lamang ang link ng giveaway sa ibaba para makapasok. Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba kung ano ang gusto mong subukan ko sa susunod para sa Pilipinas at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas matapat na tech na pagsusuri bawat linggo. At guys, may nakikita mo, tingnan kung gaano kadali hawakan. Naglibot-libot, walang issue, napaka-stable, may mahusay na sentro ng balanse at hindi gumagalaw. Ang mga peg ay mahusay para sa aking mga paa at sa pangkalahatan, isang napakamakinis, komportableng biyahe. Mahusay na acceleration at gumagana ng maayos ang preno. Kaya oo, sinakyan ko pa ito sa paligid ng block dahil lang kaya ko. At guys, ilang maleta ang kayang gawin yon? At higit sa lahat, ilan ang talagang natutuwa mong gamitin? Nakikita mo? Oo, maaari kang sumakay ng scooter ngayon, ngunit nagbibigay ito ng kakayahan ng scooter, maleta lahat sa isa. Kaya't kumpara sa ibang matalinong bagahe na nakita ko, ang SE3 SL ay ganap na may hawak nito. Ito ay mas magaan kaysa sa karamihan, mas madaling hawakan at mas masaya gamitin. Ang ilang mga opsyon sa pagsakay ay parang napakalaki o sobrang inhinyero. Ito ang nakakakuha nito ng tama. Kaya ang winch paddle, ang Airwheel SE3 SL ay hindi lamang isang bagong bagay. Ito ay isang tunay na kapakipakinabang na kasama sa paglalakbay. Nagko-commute ka man sa malalaking terminal tulad ng Brisbane o gusto mo lang ng cool na bagay para sa mga convention, campus o kahit na maiikling biyahe sa lungsod, ang bagay na ito ay naghahatid. Ito ay hindi lamang isang maleta, ito ay isang maleta na inaasahan mong gamitin.
Kaya guys, ipaalam sa akin sa mga komento, sasakay ba kayo ng bagahe? Ano ang pinakamahabang lakad na nagawa mo sa isang paliparan? Nalampasan mo na ba ang 3 kilometro na ginawa ko minsan sa Melbourne Airport? Bumaba ako sa terminal, napunta sa maling daan, kinailangan kong bumalik muli. Baliw. At ano ang isang tampok na gusto mong makitang idinagdag? Siguro voice control, mas malaking storage. Pakinggan natin. Kung nagustuhan mo ang video, pindutin ang like button. Mag-subscribe, i-click ang bell upang hindi mo makaligtaan ang susunod na pagsubok sa gadget at suriin ang paglalarawan para sa mga link ng kaakibat at aming mga giveaway. Until next time guys, travel smarter and ride in style. Andy mula kay Mr. Yuhu.